nagtapos ang speech ni Sam Versosa, ito ang nangyari. Ayun. Well, isa rin sa mainit na pinag-uusapan ngayon sa mga social media or kahit saang tumpukan, lalo na sa Maynila, as itong kay Isko Versosa at Hani Lacuna, na kung saan ito yung mga pangalan na matunog. Alam ko may isa pa. Okay? Pero dito sa content ko na to, ang aking share sa inyo is yung nangyari na isnaban at bastusan daw. Well, nakikita ninyo sa video na to kung nagkabastusan nga ba or nagka-isnaban. Alright? So, bago po magpatuloy, welcome po muli sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, or recommendation, please leave it on our comment section. And share. Let's share our opinions and knowledge about the matter that I'm discussing on this content of mine. Alright, so balikan nga po natin itong isa sa mainit na kwentuhan ngayon dito sa social media at sa mga supporters ng bawat kumakandidato sa Metro Manila. Okay, sa Maynila or Manila. Alright? So, nagkaroon ng awarding. And during this awarding is umattend. Ito nga, si Sam Versosa and si Isko Moreno. And during that time, marami pang tao, marami pang ibang mga umattend dyan. Nandiyan si Bongo at saka si Philip Salvador. Ano kaya ginagawa? Awarded din kaya itong mga ito. Lalo na si Philip Salvador. So nakikita nyo naman kung saan may gatherings, doon nag-iipon-ipon itong mga aspiring politician ng Pilipinas. So makikita nyo yan dyan sa parte ng video na yan. Ito po ay nagkaroon ng awarding, and I think si Sam Versosa ang naging Philanthropist of the Year. And alam naman natin na isa sa mga pinangangalandakan ni Sam Versosa is yung kanyang pagiging matulungin at philanthropo. Okay? Na talagang siya ay tumutulong pa, and naging congressman na rin siya, and now he's running for mayor dito sa Maynila, at kalaban nga itong si Isko at saka si Hani Lacuna, na alam natin kung ano ang naging papel ni Isko sa pagbabago ng Manila, especially ng Divisoria and the rest of Manila. Marami siyang nabago, marami siyang pinatayo, marami siyang inayos. Kaya lang, di ba, tumakbo siya ng pagka-presidente at minalas, hindi nanalo, and nangako kay Hani Lacuna na hindi na siya tatakbo at mag-retire na siya, but it so happened na ito, tumatakbo siyang muli. And sa pagtakbo niya, ito yung mga nakalaban niya. And during this speech of Sam Versosa ay mayroong mga pangyayari na nabigyan ng pansin ng mga kritiko, okay, ni Isko Moreno at ni Sam Versosa. So, most likely, ang sinasabing sumablay dito ay si Isko Moreno. Kung bakit, let's play the video. So, Maynila, nangarap, nagsumikap, at ngayon po na nasa posisyon na tayo tumulong at magbalik ng tulong, napapatuloy natin at nalalawin din natin ang pagtulong. Hindi po tayo titigil hanggang hindi tayo nakapagpabago ng mas maraming buhay sa ating syudad, sa ating bansa. Ito yung awkward moment na sinasabi, na kung saan si Isko and Chi, okay, yung kanyang vice mayor, katandem, prepared to leave while Sam is giving his acceptance speech. So yan, ito yung naging issue nung mga against kay Isko Moreno, na ayan, nagpapaalam na siya, nangangamay na. Okay? So they are saying na nagpapaalam na rito sa Isko na hindi man lang tinapos yung speech muna ni Sam Versosa, na kung maririnig ninyo is patapos naman na eh. Marami
Maraming salamat. Ayan. Mabuhay kayo lahat. So, nagpaalam na rin naman si Sam Versosa. Okay? So, doon sa mga sumusuporta kay Sam Versosa, they will take it as pangi-insulto. Ayan nga pala si si Bongo. O, di ba? Nandyan si Bongo. So, kasama ni Bongo dyan, si Philip. Nakita na ba si Philip Salvador? Ayun! Si Philip Salvador. Balik natin ng konti. Tingnan natin. Para wala lang. Nandiyan si Philip Salvador. So, nakita na natin si Bongo. Ayan, si Bongo. Ayun, si Ipe. Diba? So, alam na natin yan. Gathering yan eh. Yung mga officials, politicians. So, asking support yan. Alam na natin yan. Okay, na-segue lang kasi nakita ko yung dalawa. Balikan natin yung istorya. Okay? Yan na nga. Nakita natin. So, patapos naman na yung speech. Diba? And it's normal. Kasi, yung mga sinasabi ng mga against kay Isko is nabastos si Sam Versosa. Diba? At some point, maybe. Pero kung inyong titignan, normally, ang mga nag-speech na yan is it takes 3 minutes, 5 minutes. Depende sa kung anong kwento yung gusto nilang ikwento, diba? So, maybe, okay, maybe, may pupuntahan nga si Isko, di ba? And kailangan niyang magpaalam na. Diba? Sa dami ng mga taong nandoon sa loob, siguro, kaya inagahan niya na yung pagpapaalam. Since alam niya man niya na magtatapos na yung speech. But, okay, yun yung titingnan mo doon. On other point, di ba? Bilang, di ba? Katunggali mo sa politika. Diba? Part ng pagiging sportsmanship. Yeah. Na tinapos niya nga naman talaga sana yung speech ni Sam Versosa bilang respeto. Diba? And hindi ko naman sinasabi na walang respeto si Isko dahil ginawa niya yung mga bagay na yun. Diba? Nangamay na siya. Kaya lang, alam ninyo na magkakaroon ng different interpretations. So, magkakaroon ng iba't ibang kwento. Sinasadya ba to? Pagpapakita ba to na minamaliit ni Isko yung kakayanan ni Sam Versosa? Di ba? Kasi maraming pwedeng lumabas talagang speculation lang. Like Rendon Labrador. Nagkaroon siya ng comment about this incident na kung saan pinapalabas niya na naging bastos si Isko Moreno. Okay? Without playing the whole video. So, yung pinakita ko sa inyo is half, maybe, I don't know. Pero, yan yung part, nung nangangamay na si Isko, is, yun na yung palapit na yung pagtatapos ng speech ni Sam Versosa. So, maybe Isko felt na patapos naman na, kaya ginawa niya yung ginawa na yun. Pero, di ba, bilang isang sportsmanship, bilang sports, sa larangan ng inyong ginagawang laban sa isa't isa para sa Maynila, at least man lang tinapos. Kasi, okay, bakit? Tuloy natin yung video. Dahil, nung nagtapos ang speech ni Sam Versosa, eto ang nangyari. Ayan. Ayun. Sam walking past Isko as the latter talks to other guests before leaving. Diba? So, natapos na yung speech ni Sam Versosa, pero nanduroon pa rin si Isko. Nandami pa rin kinakamayan. Diba? So, kumbaga, medyo nabastos nga yung isa. Kaya, gumanti rin yung isa. Oh.
imposibleng hindi nila nakita. Galing stage si Sam Versosa. So nakita niyo yung mga tao sa baba. And after that speech, narinig niyo naman, nagpaalam na siya, di ba? Yan na yung time na naglakad siya pabalik doon sa lamesa niya. And nakita niyo naman yung naging itsura. Di ba? So play natin uli. Para... Ayan, oh. Di ba? Parang isang di pa lang ang pagitan ng dalawa para hindi magkakitaan eh. Diba? So makikita talaga na may tension. May tension yan. Imposibleng wala. Aminin mat nilat sa hindi. Naramdaman ni Sam Versosa, okay? Medyo nabastos nga siya dahil sa naging attitude ni Isko Moreno. Di ba? Bibigay ka ng speech mo, everybody's listening, tapos bigla kang aakto ng ganon na makakatawag ng atensyon ng mga taong nasa paligid. Dahil alam na kayo yung magkalaban as a mayor. Di ba? So, bilang ganti, okay, ito po yung opinion ko lang base sa mga nakikita natin sa video. So, deadma ang lolo mo. Deadmahan ang dalawa. Di ba? So, nagtagal pa. Oh. Naupo si... Parang walang nangyari. Diba? Parang walang nangyari. So, obviously, di ba? Mayroon talagang tension sa dalawa. Lagay natin dun sa part na... Ayan, no. So obviously may tension sa dalawa na pareho silang nakaramdam sa isa't isa na nagdedmahan. So ganyan ang laro ng politika. And masasabi natin na talagang medyo hindi naging maganda ang inasal ni Isko sa nangyaring ito. Diba? And in return, dinidma rin ng isa. So both sides. Diba? Nagpakita ng kagaspangan ng ugali. Sa politika yan. Diba? Everybody can say good in front of the camera, pero pag wala na sa camera, ito yung totoong nangyari. Alright, issue lang po tayo, walang personalan. Kung naman po yung na-share ko rito sa aking content na to is just my opinion. So, ano sa tingin nyo? Ano sa palagay nyo? Nagdidmahan ba talaga yung dalawa? Or sumama ang loob sa isa't isa? Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.